Ating pong pag-usapan ang mga simptomas sa puso na hindi po dapat natin palampasin. Ating pong alamin sa video ito, and don't forget to follow, like, and share our Facebook page, Doc Vito Health and Wellness Tips. And don't forget to subscribe sa aming YouTube channel and press the bell button to keep more updates sa aming mga health tips. And this video is sponsored by Mindoreñong Manggagamot. Mapagpalang araw po sa ating mga kababayan. It's Dr. Vito nyo po, ang inyong Mindoreñong Manggagamot. Nandito po tayo ngayon sa ilog po ng Santa Cruz, kung saan po marami po itong mangingisda po nating mga kababayan. At karamihan po sa kanila kapag malakas ang alon, may bagyo, dito po nila dinadaong po yung kanilang mga bangka. At ngayon naman pong araw ay ating pag-uusapan po ang mga simptomas na hindi po dapat natin palampasin pagdating po sa puso. Napakarami po nating mga kababayan po ang nagsasuffer sa mga sakit sa puso, gumagastos po ng iba't ibang klaseng gamot at mga konsultasyon. Kaya dapat ko pong i-share po sa inyo ang mga simptomas na hindi nyo po dapat palampasin. Kung kayo po ay may mga sakit gaya po ng pagtaas po ng kolesterol, presyon, sakit sa puso o pagbabara, dapat nyo po itong malaman. So ano po ba ang mga dapat nating tandaan? Kasi hindi po lahat ng simptomas ay ating nakikita. Iba po ay ating nababaliwala. Kaya tandaan niyo po at i-share po ang mga sumusunod. Number 1 natin is pagsakit po ng ating dibdib. Yung iba po ang kanilang description ay para pong sumisikip po ang aming dibdib. Ito po is kasabay po kasi na meron pong pagbabara po sa mga maliliit na ugat ng ating puso. So hindi naman po lahat po ng ating kababayan po ay may gantong simptomas. Pero ito po yung pinaka-common na dapat nyo pong tandaan kapag sumakit o nanikip ang inyong dibdib. Pangalawa po nating tip is yun kapag po kayo ay parang nasusuka at sumasakit po ang inyong sikmura. Kadalasan po kasi na pagkakamalan po natin siyang pangangasim. Pero kung hindi naman po ito nangangasim, mahapdi at talagang sobrang kirot na parang tinutusok, baka po sa likod po ng ating puso ang problema na ang ating presentasyon po ay pagsakit po ng ating sikmura. So kailangan nyo pong tandaan po na ang pagsakit sa sikmura ay kailangan po nating tandaan para po ma-evaluate natin kung yan po ay sikmura o sakit sa puso. Pangalawang simptomas po natin, maliban kapag sumakit ang inyong dibdib, kapag po ito ay sakit o kirot na tumutugon po sa ating balikat, sa ating kamay, braso hanggang balikat. Kasi nga po ang ating puso po ay hindi lamang po yan sa may dibdib, kadalasan po ay may radiation po yan na pagkirot. So pag yan ay naranasan nyo po, pumunta po agad kayo sa pinakamalapit nyo pong doktor para mabigyan po kayo ng maaga po na kagamutan. At yung ating next tip natin is yung kapag napapansin mo na parang nanghihina. Yung panghihina po kasi kapag po nagka-problema sa puso, may pagbabara, pagkapal sa puso, or bigla kayo inaatake, mapapansin nyo po para po kayo napapagod mga kaibigan. Talagang hindi nyo po mapaliwanag na dahil yung puso nyo po ay nahihirapan po mag-pump ng dugo para po mag-circulate po dahil po may problema na po sa kanyang pagtrabaho. Yung ating next tip is kapag sumabay po sa sakit sa dibdib, yung pong pagkirot po or parang ngalay po sa ating pong sa ating jaw, yung pagkagat. Mapapansin po natin yan na akala po nung iba may problema lamang po tayo sa ating sinus, may problema po tayo sa ngipin. Pero kung meron yung kaakibat po na pagsakit ng dibdib, panahon nyo na po yan para po ipasuri sa ating mga doktor at espesyalista. Next tip natin, yung mabilis na pagkapagod. Dahil nga po kapag may problema ka sa puso, hindi nga po siya gumagana, hindi po siya nagfa-function. At the same time, hindi po maganda ang kanyang pag-pump ng ating sirkulasyon. So ang mangyayari po sa atin, napapansin natin, ang bilis-bilis po nating mapagod. Siyempre, yung ating next na simptomas na kailangan tandaan is kapag kayo ay may hilik. Yung iba po kasi dahil po ito sa kadahilanan na malaki ang kanilang katawan, marami po silang paulit-ulit po ang kanilang problema po sa kanilang tonsillitis or paglaki ng kanilang tonsil at iba po infeksyon. Pero kung yung hilik po na yan ay bigla po kayong nagigising po na hindi nyo po akalain, baka po kailangan nyo na po magpakonsulta sa ating mga espesyalista, sa mga doktor po, mga sleep specialist, cardiologist po, and mga primary care physician and family medicine. Kailangan po ipakonsulta po natin sa mga nakakaalam.
Next tip natin is kapag tayo ay pinagpapawisan po ng malamig. Mapapansin niyo po to sa mga emergency situation na biglang sumakit ang kanilang dibdib, biglang nanghina, biglang nahilo, nagsuka, at pinagpapawisan po sila ng malamig dahil nga po hindi na po ganong kaganda ang sirkulasyon nila. Kaya nga po kung meron po kayong ganyan na inaatake na po sa puso na may kasamang pagpapawis, isugod nyo na po sa pinakamalapit nating ospital. Next tip natin is yung parang ubo na hindi po nawawala. Ang alam natin is baka po, doktor, ito ay tuberculosis, baka naman po ito ay pulmonya, o baka naman po gawa ng allergy. Pero baka naman mamaya yan, yung ubo na po ay galing po sa puso. Ipakonsulta po natin sa ating pinakamalapit na doktor. Next tip natin is yung ito po, talagang pag nakakita kayo ng pasyente may pagmamanas sa muka, sa kamay, sa tiyan at sa ating mga paa, sa ating mga binti, talagang mapapansin nyo po na kapag para po siyang namamaga na para po ang kamatis. Kasi nga po ang ibig sabihin lang po nito, pag hindi po nakapagpump ang ating puso ng maayos, yung iba pong ating mga organ gaya po ng kidney ay hindi po makapagtanggal ng extra tubig at mga mineral gaya ng sodium sa ating katawan. So talaga magmamanas po talaga tayo. Next tip natin is yung kapag hindi po regular ang pagtibok ng inyong puso. So paano tayo malalaman? Pwede pong pag nagpakonsulta kayo sa doktor, mapapansin po ng doktor na hindi po normal ang pagtibok. Tapos yung ating sa pulso, hindi rin po nagtutugma. Yan po ay kadalasan po yung ating tinatawag na atrial fibrillation. Yan po yung mapapansin nyo po sa mga inaatake po sa puso or sa mga pasyente pong may problema na po talaga sa kanilang puso. So ito po yung mga simptomas po mga kapatid na hindi nyo po dapat palampasin. At kung kayo po ay nasa probinsya gaya po namin, hindi po talaga natin maiiwasan ang maaksidente po tayo. Mas lalo po tayong mapahamak. Kaya kung tayo nga po ay nandito sa mga sitwasyon na hindi po dapat natin mapuntahan or pagdaanan, ugaliin po natin na meron tayong regular po na konsulta. So, mapagpalang araw po sa ating lahat.